Sasagutin lang natin yung tanong ni Sir na nag-comment dito sa Black App. So sabi ni Generation of Miracles, Boss, ano ang pros and cons ng Rapid na Rusi? So ito guys, so makikita nyo dito yung ating Rusi Rapid 150 at almost 3 years na po siya by August or July. So na-acquired namin siya ng 2023. So sa loob ng 3 years, ang tinakbo lang po nito is 10,000. Maraming naging experience. Alam natin na budget friendly ang Rusi. So marami talaga siyang pros and cons. So unahin natin guys sa pros. Pag sinabing pros, yung advantage sa kanya, mas mura siya compared doon sa branded na competitor niya, no. Hindi naman nalalayo sa inyo, kahawig nito yung Aerox. Kagandahan dito, nakabili ka ng mura na motor, pero yung looks niya nandoon. May mga differential lang siya. Like yung tangke, andito yung tangke sa upuan, unlike doon sa isang brand na ganito rin is nandito sa harap. Tapos yung pagdating sa ilaw niya, medyo aggressive compared doon sa isang brand. Yun ang nagustuhan ko dito. Ayan, wala kang masasabi dito sa design na to at maporma naman talaga siya. And maganda yung suspension. So sa per experience namin, kay single or may angkas ka, maganda yung suspension niya para sa akin. Pero sa iba, nagbasa-basa ako ng mga comment ng ibang may Rusi Rapid, hindi nila gusto yung suspension nito. Ano pa yung advantage na to? Na price, second, design, comfortability. Yun naman kasi yung mahalaga sa atin. Unang-una, yung ibang nilook forward nila sa motor is price. Second is yung design. Pangatlo is yung comfortability, which is dapat priority natin talaga is comfortability sa biyahe. So nasa kanya naman lahat. So yun yung mga nakita ko sa kanyang pros. So kung may nakita pa kayong ibang pros sa Rusi Rapid, pwede nyo namang i-comment dyan. So para malaman din ng iba at magkaroon din sila ng idea. So pagdating sa cons, so yung mga disadvantages ng Rusi Rapid natin, ito yung karaniwang alam na ng mga Rusi Rapid owner. Unang-una dyan, matakaw po talaga sa gas ang Rusi Rapid. Pagdating sa gas consumption, napakalaki ng diferensya niya kasi kay experience ko or experience ng partner ko, talagang matakaw po talaga siya sa gasolina. So ang ginagawa daw ng iba, nagpapalit sila ng D-type carb, yung mga diaphragm, nagpapalit din sila ng CVT. The second one is, pagdating sa performance, ayun nga, matakaw siya sa gas. Tapos yung performance niya, kung napapatakbo namin dati, pinakamabilis niya na is 105 pero matagal niya bago ma-reach. Third one, is yung kanyang CVT. So yung stock CVT niya, madaling mapudpud yung bola. Pangalawa, umaalog yung bushing na nakasalpak doon sa may drive face tsaka sa pulley. Yung lining niya, clutch lining niya is madali ring maupod. So after 10,000 yun po lahat ay bumigay na, though may ginawa akong CVT cleaning for maintenance. Hindi rin naman natin siya napabayaan sa langis, pero sad to say, after 10,000 ng run niya, so nagkaroon ng overheat issue. So nagpalit tayo ng black kit, piston ring, tsaka cylinder kasi gas-gas na. Gauge niya is hindi na accurate. Ubos na pala yung gasolina niya, nasa kalahati pa yung gauge niya, pero dati nung bago naman siya, okay naman yung reading. Nakapagpalit na rin ako ng speed meter cable after 10,000. So kung makikita nyo dito, yung CVT cover ko, mahina yung pintura, kasama na rin yung cover. So normal na rin sa Rusi to dahil siyempre, itong mga part na nagagasgas is madalas nauupuan or nasasangge. Pero yung sa CVT cover ay talagang nawawash out pag na-pressure washer. Meron siyang mga leaks sa engine. Nagkaroon siya ng problema sa oil seal dito sa CVT side, sa may pulley. Oil seal dito sa overhauling gasket niya. Pagitan ng gitna ng makina pag biniyak. Nagkaroon din siya ng leak. Bearing dito sa transmission gear niya. Kapag palit tayo ng bearing kasi umaalog na yung gulong sa likod. Dito sa hanger, sa engine hanger niya, nagpalit na tayo ng bushing kasi umaalog na rin yung engine support. Kapag nagpalit kayo ng langis, kapag naka-stock pipe, since nakikita nyo kasi dito, hindi na siya stock pipe. So naka-aftermarket tayo. Nung stock pipe siya, bumabangga yung takip nung inlet ng langis. Ginagawa ko pa minsan is kailangan ko panluwagan yung pipe. Pero nung tinamad-tamad na tayo, ang ginawa na lang natin,
pinipilit na lang natin ng plies. So natatanggal naman siya, yun nga lang medyo complicated kasi nga pag mainit yung tambucho, di mo siya mababaklas. Mahina yung oil pump ng Rusi Rapid. Kaya nagkaroon tayo dito ng isang booster. So maganda-ganda na yung flow niya pagdating sa oil pump. Kahit anong brand pa yan, pag hindi natin na maintenance, talagang magkakaroon ng problema. So yung pinaka effective lang para tumagal sa atin yung motor, dapat marunong tayo mag-maintenance. Huwag natin titipirin yung motor at alagaan natin. Sana may natutunan kayo sa aking ni-review guys, and maraming salamat sa panonood.